Ito yung 5 pangalan ngayon na nasa top MVP candidate para sa 2025 to 26 NBA season sa Western Conference. May 3 factor na pinagbabasihan yung mga analyst at insider na nag-aaral kung bakit nakikitang pasok pa rin yung mga to mula kay Luka, Shai Gilgeous, Jokic, Anthony Edwards at Victor Wembanyama bilang top candidate sa MVP ngayon. Mula sa mataas na statistical, production, unique skill set, pangalawa ang team success, potential MVP voter, madalas tinitignan yan sa mga player bilang malaking part sa winning team. Pangatlo yung narrative tulad ng first time winner, kung sakali para dito kay Luka Doncic, generational talent para kay Victor Wembanyama, recent champion mula kay Shai Gilgeous, historic player mula kay Jokic, yan yung pinagbabasihan. Si Jokic pa rin ang nasa unahang listahan dyan mula nang nanalo to ng MVP sa 3 season. Sa nagdaang 4 na season, ayon sa isang analyst, hindi pa nga raw ito tapos para sa voting bilang second MVP since 2020. Ibig sabihin lang hanggang ngayon, consistent ang pagiging top contender nito sa West at sinasabi na dahil sa longevity at track record niyan, siya ang safe pick para sa MVP unless magkaroon ng ibang breakout. Si Jokic kasi alam naman natin na hindi lang sa scoring naaasahan yan. Mula rebound, assist at lawak sa pagiging leader niyan sa Denver Nuggets yung nagbibigay ng mabigat na impact sa kanyang team. Mula naman 2024 to 25 season, nag-a-average siya ng 29.6 points, 12.7 rebounds, 10.2 assists per game. Numbers pa lang talagang kita nga raw at litaw na litaw yung pagiging MVP caliber niyan hanggang ngayon. Matagal ng top tier si Jokic at may multiple MVP awards kaya parang sinasabi na dahil hindi niya nakuha yung MVP title last season, dahil hindi raw nag-take over fully ngayon, may pagkakataon yan kung ang Denver mananatili sa pace nila kaya di nga raw malabo na ito ang season na makuha ni Jokic ang pang-4 na MVP title niya. Si Shai Gilgeous-Alexander naman ang nasa pangalawa ng listahan, isa sa pinakamalakas pa rin na candidate para sa MVP dahil sa malakas niyang performance, mataas na expectation para sa team ng OKC at magandang momentum para sa season na to. Si SGA pa rin ang nasa frontrunner na sumusunod kay Jokic pagdating sa MVP title. May mga report pa na lumalabas na kung aangat pa yung shooting efficiency niyan mula sa 40+% sa threes at kung makuha ng Thunder ang 60 wins plus game, mas mataas ang posibilidad niya na pumasok bilang top candidate talaga sa MVP ngayong season. Maglalaban na lang sila kung sakali ni Jokic. Depende sa magiging winning games ng mga team nila sa Western o pwedeng voter fatigue nga raw. Pagod na yung mga boboto sa parehong pangalan ng mga to na ilang season na rin naghaharap. Halimbawa sa Guardian article para kay Jokic, ibig sabihin sa kaso ni SGA na may advantage sa kobati ng bagong title ng team pero kailangan niyang manatili nga raw sa mataas na average at performance sa buong season na to. Si Luka naman ngayon ang nasa top 3 candidate. Hindi naman nawawala itong si Luka talaga sa listahan pero dumaan ng 4 na season, hindi pa yan nanalo ng MVP title. Sa report kung ang Lakers nga raw magiging contender at may mataas na win sa Western, lalong tataas yung tsansa niyan para nga ngayong season, lalo na kung mananatili nga ang Lakers sa top standing sa West at di bumaba yung 30 points per game nito sa buong season na yan. At binanggit din kasi mismo ng ilang mga analyst na nasa best shape itong si Luka ngayon sa kanyang NBA career at may malaking pagbabago sa roster ng Lakers at magandang kondisyon itong si Luka. Meaning na may momentum yan at may maraming voters na pwedeng maging malaking factor ngayon para sa MVP title niya. Ibig sabihin may momentum siya at may story na maraming voters na ginagawang factor. Ang mahirap diyan kasi si Jokic madalas na tinuturing na number 1 dahil sa track record, pumapangalawa itong si SGA sa stickiness sa voters at proven success. Sa GM survey ng NBA, si Jokic may 67% sa chance. Si Luka naman 10% na sobrang layo nga raw lalo na sa voters kaya kahit malakas si Luka ngayong season at may mataas na averaging, may mga players na may edge para sa perception na yan. Nasa pang-4 naman ngayon itong si Edwards. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 27.6 points, 5.7 rebounds at 4.5 assists per game. Base sa zone coverage, para maging legit na MVP candidate itong si Edwards ngayong season, kailangang maabot o lumapit man lang to sa 30 points, 6 rebounds to 5 assists per game at tumaas ang efficiency niya mula sa field at threes.
Ibig sabihin lang, kailangan lumapit to sa elite level, kailangan maging active siyang bumubuo at magpabuti sa Timberwolves na isa sa mahalagang element nga raw sa MVP race. Ang Timberwolves nakarating sa back-to-back Western Conference Finals, kaya nagbibigay ng team success na mahalaga sa MVP voting naman para dito kay Edwards. Sa previous MVPs played for teams, nag-average yung mga yan mula sa average na 59.9 wins. Ang Minnesota kasi hanggang ngayon hindi yan nakakakuha ng 60 wins sa games mula sa kanilang franchise history. Ibig sabihin nga lang daw, kahit malakas pa si Edwards, isa yan sa magiging challenge niya makakuha ng mataas na win total at maipakita sa team niya ang seryosong contender, kung hindi mahihirapan siya sa MVP voting. Si Victor Wembanyama ang nasa top 5 na listahan bilang top MVP candidate ngayong season. Sa preview ng The Guardian, sinabi na si Wembanyama ang number niyan pwedeng mas tumaas pa sa bawat statistic category bilang isa sa mga most unguardable sa NBA. Base sa NBA.com naman, 5 sa international players na may best shot at mataas na winning sa Kia MVP ngayong season. Pasok talaga yung pangalan nitong si Victor Wembanyama. May generational factor na gamit lang ang laro niyan, hindi lang maaasahan sa isang role kundi may maraming aspect mula scoring, rebounding, shot blocking, versatility na mabilis na tumataas ang antas kada season. Nag-average siya ng 24.3 points, 11 rebounds last season at may mataas na record mula sa 3.8 blocks, 3.7 assists per game. Ibig sabihin kahit hindi pa siya nananalo ng MVP, nakikita na nga raw dyan ang statistical profile na malapit sa mga elite players, kaya may credibility yan bilang candidate sa MVP. Ang narrative na wildcard o breakout star ay pabor para dito kay Wembanyama. Maraming naghihintay na makita yung malaking paglip niya at ang voter ginagawang malaking factor sa storylines ngayon sa magiging takbo ng laro nitong si Victor Wembanyama sa 2025-26 NBA season.